Ayun, so good evening sa inyo guys. January 14, 2022, so Friday na naman. Reviewin natin yung mga nangyari kanina umaga dito po sa ating PSE Stock Trendings Review. Ayan, so pag-usapan po natin yung mga trending stocks natin ngayon. So nanguna itong si SPNAC natin kasi maganda na naman po yung galaw niya. Ayan, congrats po doon sa mga investors natin. Mukhang malayo mararating nitong si SPNAC. So nag-breakout na naman kasi. Tapos dito natin nagkaroon siya ng pullback after na yung pala, yung mga regular na retailers natin, di ba kahapon, nasabi ko parang meron pa siyang pwede ko pang bumili ng stock rights offer, pero naghinto na pala siya. Tapos ngayon, in-extend na naman. So, bakit kaya in-extend? So, hindi kaya nabenta lahat ng shares natin. Ayan. So, anyway, tignan po natin yan. Tapos si Aldi, so finally, nag-breakout na po siya sa kanyang downtrend, hopefully. Yan yung start. And then, marami tayong nakita na mga stocks natin na, yun nga, medyo gumagalaw na po ngayon kasi sumasabay na siya sa galaw ng ating index. So si Tech, ano kayo meron dito kay Emirates? Biglang sumabog yung yung price action niya. Tapos si ACN natin, tignan po natin siya. So makita mo dito, nagkaroon tayo ng negative 0.64% na loss dito po sa ating market. So nag-close tayo 7,261.34 naman. So okay lang yan kasi gaya ng sabi natin, medyo overextended na yung market natin. So maraming magkakaroon po ng profit taking kasi 'di ba? Kung ilang araw nang gumagalaw po yung ating mga stocks naman. Okay? So kung bago lang guys, please read po yung ating disclaimer. Madalas ko naman sabihin sa inyo, yung ginagawa ko po na to is personal study lang. So due diligence pa rin tayo. Alamin natin kung ano meron dun sa mga stocks na binibili natin. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell or hold po ng mga stocks kasi nga merong risk na involved. So, yun nga, pag-aralan mo muna bago mo po pasukin yung stocks na pupuntahan mo naman, okay? And then, sa mga bago po dito sa ating trading channel, so please don't forget to subscribe dito po sa ating YouTube para updated ka po dito sa ating mga trending reviews. Kung gusto mo guys ng guide dito sa ating PSE market, medyo nahirapan ka, pwede ka pong mag-join dito, especially kung medyo bago ka para alam mo po yung gagawin mo. So, meron tayong trading community na gina-guide naman sa kanya. Okay? So, message mo po kapag sumali ka dyan sa ating membership. Or, subscribe ka lang para updated ka po dito sa ating mga trending stocks review, yung mga company reviews po natin, yung mga profit or loss, sample trades lang naman yan. Tapos, yung mga basic indicators natin, mga technical analysis, fundamental, so dapat alam mo yung pinapasok mo yung stocks, tapos alam mo yung gagawin mo, anong entry point, anong exit, so ano yung expectation mo pag hindi gumalaw based sa gusto mo. So yun yung mga pag-aralan mo dyan sa ating fundamentals naman. At then sa mga mahilig sa play to earn games na kagaya ko, nawiwili tayo dito, yung ating Palawi Trader Crypto Koto na YouTube channel, so subscribe ka lang guys para updated ka naman doon sa mga review ko doon sa ating mga play to earn games naman. So hindi pa rin maganda yung yung mga cryptocurrencies natin. Pero nasa 43k na si Bitcoin natin. Okay? And then follow mo din ako guys dito sa ating Facebook account kasi pag meron tayong mga news na yun nga nakita natin na medyo kailangang ibahagi is binabahagi po natin siya. So for example, yung matagal na po nating si SurePass po natin, malilift na yung kanyang trading suspension. So i-check nyo na lang po kung meron kang hawak sa kanya. Finally, makakalabas na po kayo. So tingnan natin kung yan pa rin yung magiging price niya. Siyempre, marami yung medyo naipit last time. So expect meron mga corrections na pwedeng mangyari sa SurePass na stock naman natin. Okay? And then follow mo din ako dito sa ating Facebook account. So check mo na lang po yung mga pinopost. Facebook page rather, yung mga pinopost ko sa kanya. Yung ating Bodega Pick, yung ating mga yung mga readable materials po natin nakakalimutan ko yung sinasabi ko. So, check mo na lang po. So, makakatulong po to sa iyo kung gusto mo naman is nagbabasa naman kung ayaw mong manood masyado ng ating mga videos naman. So, meron siya dito. May mga drop-down menu dyan. I-check mo na lang po. So, hindi ko na na-update yung mga nakalagay dito. Pero anyway, yung mga common yan, long-term investment, yung mga sample trades natin, yung mga stock picks natin. Ayan. So, pwede mo tignan dyan. And then, especially yung mga tatanong po ng ating trading journal, click mo yung read more, i-download nyo na lang po. Ayan. So, marami pa rin kasi ako nare-receive na message as of this time
naman. Okay? So, tingin tayo dito sa ating Twitter. So, ano ba yung na-retweet natin? So, ayan guys. So, finally pala, 6K na yung followers natin. So, maraming salamat po. So, hopefully nakakatulong po sa inyo yung mga retweet natin dito naman sa kanya. Kasi pag meron akong time, ini-scan ko yung yung ating yung mga nagpo-post about all sa stock market. Tapos pag may nakita tayo na relevant, yun naman yung mga nire-retweet natin sa kanya. Okay? So, meron tayong all-time high yata yung yung COVID cases po natin. So, 37,200 po yung COVID cases natin. So, ingat po kayo lagi dyan sa Pilipinas. Pero, ang napansin naman ng ibang kasama natin, yung ating severity case sa kanya, yung mild cases po natin, more than 98% dyan is mild cases lang naman. So, hopefully, buti na lang ganun siya. So, and then, di ba, ang sabi naman nila, yung ating Omicron, yung may variant na pinaka-dominant na sa ngayon. So, which is, yun nga, ewan ko kung may data na ba sila kasi marami nababasa tayo na mas okay siya as compared sa Delta variant in terms of fatality naman. Ayan. So, hopefully, sipon lang po at flu yung mga nakukuha naman natin. So, ingat pa rin po kayo. This time, flu season, di ba? Kumbaga, sa Pilipinas naman. Okay? So, galing kay Mercado Barkada, PSE returns to 9:30 to 1 p.m. So, for the whole 2 weeks po yan. So, pero ako mas okay. Actually, mas okay sa akin yung yung half day trading natin para after ng half day, focus naman tayo sa trabaho natin, di ba? Kasi pag hanggang alas 3, ang haba kasi ng ng trading time natin. Okay? IDC, 45% stock dividends paid out. So, congrats po dun sa mga meron. Dito, extends stock rights offer period by 1 week. So, ito yung hindi ko pa nabasa kung bakit meron siyang extension. So, meron namang mga article dito na nirepost tayo, niretweet. So, tignan mo na lang bakit siya nag-extend. Pero, most likely, hindi nabenta. Lahat yung mga, ito speculations ko lang, yung mga stock rights offer. Kasi kung tapos yan, oversubscribe yan, dapat nasunod yung schedule natin. Okay, so, and then, yun nga, nababasa ko na sa mga Instagrams natin, the trading community, binubuksan ulit ng mga brokers po natin yung mga gustong mag-avail ng kanyang stock rights offer. So, X, suspension to be lifted after 16 months. Ayan. So, basahin niyo po yung article na yon. Tapos, ito yung mga most active traders natin, top winners, galing kay DA Market Securities. And then, medyo hindi rin pala maganda ngayon, dito po sa ating Asian market. So, makita mo, mapula. So, majority po ng ating mga world indices naman. The PSE index falls by 0.64% on the first day of short-term trading hours until January 31, closing at 7.2 level naman. So, all indices are in the red except mining and oil naman natin. So, trading will run from 9 a.m. to 1 p.m. until end ng January amid the rise of COVID cases po natin. So, ingat nga po tayo dyan. Felix Mining Corporation said the first phase deposit in its Silangan Copper Gold Mine Project in Surigao del Norte could yield close to $70 billion in sales of metallic mineral over 28 years naman. Ayan. So anyway, at least meron siyang good news. All Home. The home improvement store of Villar Group announced on Thursday the launching of its 56 and 57 stores in Mandaluyong. Ayan. So good news po kay Home natin. So ano kaya nangyari dun sa nasunog na Star Mall natin sa kanya? Dito extends SRO period. Dito disclose that it would extend the offer period until January 25. So, marami pa po kayong time kung gusto nyo bumili sa kanya. And then, the listing date has also been pushed back to February 2. So, please wait for further updates to be published regarding FMS deadline on dito SRO reservation. Ayan. So, yung mga hindi nakahabol last time, ayan, pwede na po kayong humabol. Dito moves end of rights of offer to January 25 nga po. Okay? Philippine Airlines said they will follow planned government restriction for unvaccinated flyers. Ayan. So, mukhang mapipilitan na po kayo magpabaksin kasi hindi lahat ng natin pwede, di ba? So, ewan ko. Pero sabi naman, di ba, hindi naman mandatory. Pero, ayan. So, meron kang mga restrictions pag hindi mo naman ginawa. Ayan. So, IDC. Tsaka si dito, ayan. So, basahin nyo na lang po So, kaya follow nyo yung Twitter natin kasi andito yung yung mga leaks po natin para hindi nyo nahanapin. Ayan, ganun din si SurePass. So, hindi ko pa nabasa din naman. So, magbabasa po ako over the weekends naman. CLI reservation sales rise on robust housing. Angel's Pizza, kanino ba sa sa mga stocks natin to. Omicron clouds Philippine growth outlook, Philippine dollar reserves fall,
All Home opens 2 more branches po natin. BPI, galing kay 2Trade Asia. BPI completed 5 billion fixed rate bond float. Double-digit reservation sales growth for CLI. And then Fitch outlook fiscal deficit, GDP outlook. Fitch solution estimates higher fiscal deficit. Local government economic managers see the fiscal gap at 8.2% of GDP for 2021, 7.7% for 2022. Okay? So, yun po yung mga na-repost natin. So, wala naman masyadong critical. Pero, yun nga, hindi maganda yung galaw ng index natin. Pero, marami pa rin tayong nag-start ng mga stocks na nagkaroon na po siya ng mga start ng reversal ng direction. So actually, very very good po yung good move ng ating market as of this time. So hopefully makabawi na po tayo doon sa mga losses natin during the drops po ng ating markets naman. So malapit na kaya tayo sa 8,000 level naman. Okay? So guys doon sa mga nag-aral and then gusto matuto about sa stock market, gusto mo ng guide, trading community and then mga lectures, kahit sa crypto, meron din tayo dyan. I-check mo po yung ating Patreon channel naman. So, ito po, Palaboy Trader po yung i-search nyo sa Patreon. And then, majority niyan is naka-close na po kasi February 2 ulit yung ating next na opening. So, bantayan mo na lang po kasi few slots lang yung binubuksan ko sa kanya every month. So, gusto ko din naman tumutok sa mga kasama natin. Tapos, meron akong create dyan, isang section para sa mga trading sa cryptocurrencies. So, check mo na lang po kung gusto mo ng guide naman. Okay? So, tingin tayo dito sa ating broker, si 2Trade Asia. Yan. So, mapula lahat ng indices natin. Pinamapula pala, pinaka-drop pala sa atin si server sector at saka si finance sector po natin. Ayan. So, ang pula lahat ng natin, mga blue chips. Pero kung nag-take profits ka na kahapon kina Metrobank, BPI, laki ng mga gains mo kasi nagkaroon sila ng mga breakouts naman. So, maganda kasi mga galaw. Ang maganda lang ngayon for today is si AGI. So, bumalik siya sa kanyang trend. Meron siyang 2% gain. Ali, 1.12. LTG, 1%. Wilcon. So, yung mga dropouts natin kahapon, sila naman yung nandito ngayon dito sa gainer side natin. Okay lang yan. So, nag-correct lang naman siya. Kasi nga, overextended yung galaw po natin for the past few days. So, meron tayong maliit. Foreign net value is 63 million. Okay lang yan. 37% foreign and then 63% local. Mababa pa rin yung traded value natin. Nasa 5.22 billion. Then meron tayong negative 0.64% na loss dito sa ating index ngayon. Okay? So normal lang yung trading natin. So tingin po tayo dito sa ating charting po natin. Ayan. So, tingin ko okay lang yung ginalaw ng index natin. Medyo nauntog siya, siguro Friday. So, profit taking day muna. So, ngayon, nagkakaroon tayo ng resistance dito sa around 7 to 60. So, okay lang yan kasi parang uptrend pa rin naman yung di ba, yung pinag-usapan natin kahapon sa kanya. Pag gumuhit ka sa kanya and then ito yung gagawin mong baseline ng mga higher low formations natin sa kanya, meron pa rin siyang ascending triangle na formation naman. So, hopefully matuloy yan. So, medyo bullish yung bias ko kasi nakita mo naman, hindi niya masyadong pinapansin yung COVID cases po natin kasi nga, hindi na tayo total lockdown as of this time, di ba? Alert level 3. Lumabas na pala Alert level 3 tayo until katapusan. So, anyway, hopefully makatulong po yan para magsibalikan po yung galaw ng ating mga indices naman. So, wala tayong major issue dito sa mga stocks natin. Okay? So, yung COVID cases natin, syempre, mataas. Grabe yung biglang, parang ngayon lang nag-upisa ng COVID, biglang nag-spike yung natin, yung number of cases. So, ngayon, yung 7-day average po natin, nasa 29K na. So, ingat po. US market, so nag-drop pala sila kagabi. So, akala ko okay sila kahapon. So, medyo sumunod tayo siguro. Baka sentiment ng US yung galaw natin. Meron tayong drop sa Nasdaq, laki negative 2.51%, pero mas likely magre-rebound sila ngayon naman. So, and then the rest ayan mapula. Ayan. Puro red po yung ating Asian, European, at saka yung ating US markets naman. Okay? Cryptocurrency, so medyo mapula din sila. Pero nag-stay lang naman siya above 40K, so okay lang yan. Ang taas pala ng ginalaw niya kahapon, kasi ngayon nag-drop siya ng 3% pero 42K pa rin naman siya. So ibig sabihin, nagtatry na bumalik na po yung ating mga cryptocurrency. So makita mo dito sa mga chart, kung nakikita mo dito sa bandang kanan is okay naman sila. So magre-recover sila for tonight naman. Okay? So ito yung nakita natin. Balik tayo dito sa ating 2Trade Asia Prime. Ayan. So gusto mo magbukas, guys
Hindi ko pa na-try yung real-time data ni Investa, pero pag nagti-trade ako, dito na lang muna ako sa broker tumitingin. Okay din naman siya. So, ang kaibahan lang, syempre, kay Investa, nandun kasi yung top gainers saka top losers natin sa isang side niya lang. Ito, hanapin pa natin siya, di ba? Hanapin pa natin yung mga locations niya. Pero pag nasanay ka naman, same day lang naman siya. Ganun din yung ating charting. Ayan. So, kung ayaw mong hindi maguluhan yung trading mo, pwede ka mag-subscribe kasi meron naman silang binigay na links. So, hanapin mo na lang po doon sa kanilang platform naman. Okay? So, tingin tayo dito sa ating mga stocks, buyers and sellers, and then pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks naman. So, SPNEC, so congrats po sa holders natin, mga IPO holders. Grabe yan, di ba? So, 1 peso naging, ilan na ba tayo? Nung opening natin sa kanya is 0.9 pala. So, 1.5 na ngayon. So, grabe. More than 50% na po yung gain nyo. Congratulations sa mga investors. Mukhang investors ang kikita kikita dito sa mga holders kasi yung mga IPO natin, yung mga REITs natin, di ba? Ang ganda rin ng galaw. So swerte ng mga nag-invest during the IPO tapos hindi sila na shake out kasi maganda yung galaw nila. Ayan. So meron tayong uptrend na channel. So okay na yan. Wait na lang kung ano yung next na galaw ni SPNEC pero bullish nga tayo. Kahit ako bullish ako sa kanya, gawa nga po ng expansion ng kanyang yung number of shares niya, yung capitalization niya. Kasi makakairam ulit siya ng capital, syempre, ma-expand yung business. So, yung revenue tataas. Ngayon, depende din lang kung kikita yung revenue niya. So, yun yung titignan natin sa kanya. Pero, syempre, alam mo na si market, pina-price in niya yung future. Nakita natin ngayon. So, yan yung expectation niya is maganda itong si SPNEC. So, wala na ako nakitang ibang news sa kanya. Meron tayong 6.34% na gain for today. 21 million po yung ating net foreign buyer. Call FMS yung main buyer natin. And then FMS at saka Abacus po yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So yun lang muna nakita natin sa kanya. So very good. Next po natin si Dito. Ayan. So nag-correct po itong si dito CME natin sa ngayon. So medyo nalito siya doon sa balita about doon sa kasi last day pala ng natin, no? January 12. Pero ayan, may mga nag-comment po dun sa comment section. Ayan, tanda ko kahapon. January 12 lang pala or 13 yung ating mga retailers. So, tapos gumagalaw na siya maganda pero ngayon bigla siya nag-drop after ng announcement na extended ng January 25 yung ating stock rights offering. So, hindi ko pa nabasa yung article guys, pero unang perception kung ganyan na in-extend niya, most likely hindi niya nabenta lahat ng shares niya kaya nagbibigay siya ng extended period. So pag-isipan niya na lang po kung gusto niya siya. Pero of course ngayon pag tinignan mo siya, very attractive siya kasi 4.88 lang po yung ating stock rights offer sa kanya. So laki ng discount mo, nasa 15%. So unless hindi siya bumagsak after ulit ng end ng ating stock rights offering kasi extended na siya akala natin tapos na. So anyway, yun nga, ganyan sabi ko sa inyo, is very attractive po yung kanyang stock rights offering. So, as long as mag-stay tayo above ng 4.88. Last time, medyo negative tayo sa kanya, gaya ng sabi ko sa inyo, kasi ba't ka bibili ng stock rights offering kung ang price niya last time is halos parehas na, di ba? So, dadami lang yung shares mo, pero hindi naman nag-appreciate yung price. Ngayon, biglang pumitik siya ng ilang araw. So, very attractive itong si Dito naman natin. Okay? So, tingnan po natin kung ano magiging epekto niya by next week. So, meron tayong loss, negative 5.18%. Net foreign buying pa rin naman. Yung mga foreigners yung maraming bumibili. Kasi most likely gawa yan ng guys yung anticipation na yung foreign ownership is okay na. Diba? So, kaya ganyan siguro na dinudumog ng foreigners itong si dito CME natin. So, call JP, si JP Morgan guys. So, big boys po yung bumibili dito kay dito natin. And then call BDO yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So, good vibes tayo with regards sa kanyang stock rights offer sa ngayon. Kasi nga po, malaki po yung discount naman niya. So, check mo na lang yan. Consider mo siya kung bumibili ka. Of course, personal discretion mo pa rin kung ano yung balak mo sa kanya. Okay po. So, si Aldi, actually, okay na ako sa galaw ni Aldi, guys. Technical wise, hindi ko naman alam kung may news siya. Ang alam ko si All Home natin yung may news. Pero maganda yung galaw ni Aldi natin kasi nga, breakout na po siya. So, breakout sa downtrend kasi ito yung obvious na downtrend natin.
Tapos meron na tayong bago. So ngayon, ang tanong na lang, mag-initiate ba siya ng another reversal na kasi, mag-uptrend na ba siya or magsa-sideways lang muna siya. So pero ngayon, ito lang naman yung pinakamalapit na resistance. Nasa 0.66. So okay yung pinapakita po ng kanyang RSI kasi paakyat po siya. Ganun din po yung ating MACD direction naman sa kanya. Okay? So tingnan natin yung price action niya. Meron siyang gain na 3.28%, net foreign siya, 2 million. Call FMS ang main buyer and then Abacus at saka si Call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, very good po yung technicals nitong si Aldi. And then, nasama sa list natin bago itong si SureTech. Pati si TechW, maganda yung galaw niya, di ba? So, okay. Okay yung galaw niya. So, breakout din po sa downtrend direction itong si SureTech natin. Ayan o. So, breakout na ba? Ayan. So, breakout na po siya. Na parang si dito, nagkaroon siya ng double bottom and then nagkaroon siya ng breakout ng price action naman natin. Ayan. So, very good. Immediate resistance, syempre, ito. Maraming naipit dito last time sa sudden drop. So, hopefully, makalampas siya dyan para mag-shift. Mag-start na mag-shift. Pero, tingin ko, kung tama yung projection ng ating mga analysts, yung 7-8 na, or rather 8,000 na levels natin by this year is very good po yan. Magre-rebound po karamihan ng ating mga stocks. So, di ba? Biglang nabago yung outlook natin. So, last time, puro lockdown yung usapan. Tapos ngayon, very optimistic na tayo dito sa ating mga stocks naman. Ayan. So, isang news lang kasi biglang nagbabago yung direction po ng ating market naman. Okay, so meron tayong gain sa kanya, 4.88%. Wala masyadong foreigners. Call Optimum yung main buyer and then call BDO yung ating pinaka main seller naman kay SureTech. And then si Emirates, so nagulat din ako. Sumabog itong si Emirates natin guys. So tingnan muna natin yung yung price action niya. So parang hindi galawang mabigat eh. So meron siyang gain na 7.65 pero nag-pullback pa yan, di ba? So okay lang yan. Tingin natin, nandun pa rin yung sentiment. Pero net foreign selling siya, negative 4 million. Papa Pep yung ating main buyer and then CLSA FMS yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So, galing ng mga REITs po natin. So, buti nila nakasakay ako sa REITs. Kay RCR naman ako nakasakay nung bago siya magkaroon din ng mga price movement. So, RSI is mataas na po siya. 90% na. So, check mo na lang kung papasok sa kanya. Mukhang overextended yung galaw natin kay Emirates. Ganda kasi ng niya ng technicals niya. Meron ba tayong maguguhit dito? Kasi ang laki ng laki ng kandila natin. Parang parabolic na. Hindi na pwede ang hindi na pwede yung natin, yung trend lines. Subukan natin yung extended Fibonacci kaya niya. So, swing high, low, then low ulit. Ayan. So, tama ba? Meron naman siyang hindi siya masyadong nag-coincide. Napin ko lang So, kailangan kasi mag-coincide siya sa mga support saka resistance naman natin. Ayan. So, pwede na rin siguro ganyan. Ayan. So, yan yung sinusundan niya last time kasi may support, may resistance, may support. And then, nagkaroon siya ng breakout. And then, nag-breakout siya dito. So, grabe yung yung trend-based Fibonacci natin sa kanya. So, mukhang tama naman, di ba? Kasi kung titignan mo yung yung range niya, yung guhit niya mula dito hanggang dito. So, okay siya, di ba? And then, nung nagkaroon siya ng breakout dito, nakita mo yung guhit niya. So, ang laki ng gap, which is parang sinundan naman niya. Okay? So, tatanggalin ko to. Baka kasi over-optimistic naman kay Emirates natin. Pero, tingin ko, medyo prone na sa correction kasi 90 na po yung, yung RSI naman natin sa kanya. So, congrats sa mga investors natin. Hopefully, kung mag-drop siya hanggang dito lang, mga 21, and then sa kanya ulit ituloy. So, yung ibang rates natin, okay din siya. Tingnan mo Si RCR, di ba? Okay din yung galaw. So ako naman, bumili ako sa kanya. Saan ba bumili dito sa breakout na to? Kasi napansin na natin nung wala tayong iba makita ng mga stocks na maganda, naghanap tayo, and then napansin natin yung mga REITs, yung pinuntahan ng ating mga investor. So nag-try tayong mag-buy up dito last time. So okay naman yung yung nakuha natin. Si Phil REITs, hindi masyadong napapansin si Phil REITs natin, pero ilang percent na ba ang ginalaw na ito? Okay, 6%. Okay na rin yan, di ba? Kaysa negative yung yung mga hawak natin na stocks naman. Okay? So, next po natin si ASEN. Wala akong nakita news po kay kay Emirates. Okay. So, nag-pause si ASEN natin. So, anyway, okay lang. So, yan yung bottom natin sa kanya at nagre-rebound yung ating
RSI pero hindi pa masyadong malinaw. Downtrend pa rin naman yung direction niya. So tingnan na lang po natin for the coming few days kung kaya niya bumalik above 10 pesos naman. Ayan. So kasi nasa downtrend pa rin naman itong si ASEN. And then parang nag-bottom lang siya based dun sa kanyang price action. So meron siyang loss ngayon, negative 0.21%. Andiyan lang yung mga foreigners. Net foreign buying siya. Nasa 42 million. CLSA, Citysec yung main buyer, and then BDO Mandarin yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So yun lang muna yung perception natin sa kanya. Wala namang ibang news na related kay ASEN po natin. Okay? So hopefully by next week, ganun pa rin yung galaw na market natin. Or kung magkaroon siya ng correction, okay lang, wag lang siya mag-drop na malaki. And then i-follow niya yung ascending triangle formation natin. Kasi baka meron pa rin mga profit taking, mag-shift tayo from blue chips papunta doon sa mga mid at saka small stocks natin. Kasi nakita natin, napansin natin, gumalaw na rin po sila. So marami na yung mga hindi natin napapansin last time. Nagkakaroon na po sila ng mga reversal ng directions naman, which is good para sa overall po ng ating mga investors naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. So enjoy po natin yung weekends natin, pero stay at home na lang guys kung hindi po kayo wala kayong gagawin or hindi kayo vaccinated. So don't forget to follow po yung ating Palaboy Trader na YouTube channel, Crypto Katod, para sa ating mga play to earn games, Facebook account at sa Facebook page. Yung ating Bodega Picks, mga articles lang naman yan. Tapos yung ating Twitter. So follow mo ko guys. Salamat po sa mga followers natin. Nasa 6K na. And then yung ating Patreon sa mga nag-aral sa PSE Market. So by February 2 po ulit yung ating opening sa kanya. Salamat sa mga nandito kasama natin. Meron akong isang bukas na section, cryptocurrency. I-check mo na lang po. So yun lang. Maraming salamat ulit. And then happy weekends po sa inyong lahat.